May mga nagpapanggap na couple, wala naman pala silang jowa, wala naman palang asawa, gusto lang nila makapasok. Kagulo sa event dahil sa mga ninja, yung mga cheater, yung mga nagtatago sa asawa. Kasi baka mamaya may sumugod na asawa. Nalaman ng asawa niya na dala siyang barangay. Usap, kita, deal, meet. Yung couple na to, nagsama sa akin sa private event, nag-e-explore kanilang desires with other couples and single people na vixen, mga unicorn, 30, bull, ang mga naghahanap talaga dito, mga couple na nag-e-explore. Lahat ng tao na involved, alam yung ginagawa nila. Kapag marami kang partner, nagloloko ka lang, which is not true. Kung gusto niya, siya lang din. Etong couple na to, parang natipuhan nila ako. Are you interested to join sa bahay? Unang event na yon, sobrang discreet niya. Grant sila ng mansion na ata yun. Parang hotel invasion. Kukuha lang kayo ng madaming room. Pagpasok ko, freely naglalakad talaga sila ng, alam mo yun, wala sila. Di lang sila basta-basta people there na nasa high-ranking positions. Meron pang, kapag pumunta ba ako dyan, may magagalaw ba ako dyan? Hindi ganon. Hindi siya kabit-kabit na pinaganda. Kasi yung iba, nasa labas ng room, nakikinig lang. Depende din sa napag-usapan ng mag-partner. Mukha lang daw akong talamak, pero ako daw yung nuknukan ng arte. Di bali nang masabihan na maarte, basta safe ako, wala akong sakit. Sana, less judgment. Hindi porket ganito yung ginagawa namin, madumi agad kami. It's something deeper than that na Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Hi, my name is Yellow. I am a vixen in the swinging community. I have a podcast called Yellow Speaks, and I talk about topics like different love dynamics and other taboo topics here in the Philippines, like the swinging community and the hookup culture. Ang swinging community dito sa Pilipinas, hindi na to bago. Actually, nag-start na to before pa pandemic, way back. Meron na talagang swinging community. I started sa swinging when I was 19. Ang una kong event na napuntahan is nung 2009 pa. I was introduced sa swinging dahil meron ako nakilalang couple na etong couple na to, sila yung nagsama sa akin at nag-invite doon sa mga events, sa private events na pinupuntahan namin. Ang swinging community, well, swinging itself is yung mga couples na nag-e-explore ng kanilang sexual desires with other couples and single people. Yung mga single na to, kung tawagin sa community ay 30s. Etong mga 30s na to, may iba't iba pa silang klase. So, sa babae, meron tayong tinatawag na vixen, katulad ko. Kami yung mga hindi, as much as possible, hindi kami nakikipag-interact doon sa husband nung nakaka-play namin na couple. Ang mga unicorn, etong mga unicorn naman is usually mga bisexual female na meron silang interaction both kay wife at saka kay hubby. Tapos, meron din tayong mga male 30 na wala pang experience. Sila yung mga baguhan na pumapasok sa community para maging third wheel ng couples, like mga sa and such. Tapos, yung mga tinatawag na bull, ito yung mga experienced na male 30 ng mga couple. Ano po, no? Ano po ba yung pinagkaiba nung swinging sa hookup po? Kasi 'di ba parang kung sa outside perspective to, parang ano po siya, almost similar po sila. Pwede po bang maano niyo po? Yeah. Ang difference, hindi naman sila masyadong nagkakalayo kasi you are exploring yung sexual desires nyo. Ang pinagkaiba lang sa swinging community kasi is merong mga couples na magkasama. Usually, ang mga naghahanap talaga dito is yung mga couple na nag-explore. Sila yung naghahanap ng mga 30 nila. Sa hookup culture is mainly for
mga single people na naghahanap ng iba pang mga single people na makaka-hook up nila. So, etong swinging community is more on connections, building connections muna bago sila makipag-engage sa mga 30. Unlike sa hookup culture na kadalasan, parang usap, kita, deal, meet, diretso na. Or yung iba, sige, nagmi-meet muna, nagde-date-date. Pero most talaga sa hookup culture is, alam mo yun, nandun na talaga yung intention ng. Although, sa swinging community, meron na din kayong intention na pero inuuna talaga ng mga couples na i-meet muna yung mga 30 nila. Parang makikilalanin muna nila, mapababae man yan o mapalalaki, kikilalanin muna nila, titignan nila kung kasundo nila. Siyempre, hindi lang iisa yung kinikilala mo sa swinging. Mag-asawa yan or mag-jowa. So, kikilalanin mo parehas. Kaya, alam mo yon, mas malawak yung komunikasyon sa swinging than sa hookup culture. Like, sa hookup culture, literal na no strings attached. Sa swinging, although no strings attached, pero magkakaroon kayo ng socialization bago kayo mag-engage sa play. Usually kasi, ang pinipili sa hookup culture is exclusive sila. Although madami na din ngayon nag-explore ng non-monogamy, ng mga non-monogamous setup sa hookup culture, like madami ka partner. Parang ayun na lang din yung naging same ground nila with the swinging. Kasi ang swinging is sa loob ng spectrum, sa loob siya ng umbrella ng ethical non-monogamy. Meaning, dito sa ethical non-monogamy is kahit madami kang partner, kahit meron kang multiple partners, lahat ng tao na involved is alam yung ginagawa nila, alam yung pinapasok nila, alam yung ginagawa mo. Kumbaga kahit hindi man kayo magkasama, meron na kayong communication na nag-explore ako, I'm meeting these people, I'm having sex with these people. So, yun na lang yung same ground nila na parang sa isang umbrella, pasok sila sa ethical non-monogamy kung alam ng mga taong involved na nakikipagkita ka sa iba, tapos may consent ng partner mo. Kasi kung walang consent yon or meron kang tinatago, meron kang nililihim about the activities that you do, that is already considered cheating. It's not non-monogamy. Kaya naging mas kilala yung non-monogamy as ethical non-monogamy or ENM dahil in-emphasize na ng mga nasa ethical non-monogamy yung salitang ethical dahil nagkakaroon ng misconception na kapag marami kang partner, automatic, nagloloko ka lang, automatic, nag-cheat ka lang, which is not true. Kasi meron talagang mga setup na payag naman si partner, na nakakausap mo naman yung partner mo, alam nila yung mga ginagawa mo, ganun. Bakit niya po napili na pumasok sa ganyang mundo po? Ako kasi, ever since, ang dami ko na talagang questions regarding sa monogamy. Parang sa akin, parang masakit siya kung iisipin ko na someone is choosing me because they don't have a choice. Ito personal take ko lang ha. Iba't iba kasi din yung mga reason ng tao bakit sila pumapasok sa ethical non-monogamy. Pero sa akin lang is, I'm thinking na paano kung, alam mo yun, parang ang sarap sa pakiramdam ng you have people that chooses to spend time with you, chooses to be intimate with you, kahit marami pa silang, alam mo yun, meron silang freedom to do it with other people. I mean, they could still do it with other people, pero alam mo yun, kapag ikaw yung kasama niya, binibigay niya sa iyo yung oras niya, binibigay niya sa iyo yung attention niya, or kung kasama man niya yung partner niya, alam mo yun, nabibigay pa rin niya yung, actually kapag nga mag-asawa or mag-partner, mas masaya kasi minsan dalawa pa silang nagbibigay sa'yo ng care, ng affection. Ayun, nagustuhan ko yung ganong feeling. Di bali, gaano nyo na po siya katagal ginagawa po? Nung una, hindi ko pa sinasabi na openly, pero I have been doing ethical non-monogamy since I was 19.
Yun, nagsiswing na ako since I was 19. Although on and off, yung dahil nagkakaroon ako ng mga relationship na monogamous, kaya alam ko din yung pakiramdam ng nagsinungaling ako sa kanila about sa part ng buhay ko na hindi talaga ako, na ang sinasabi ko is monogamous ako. Although, pag nasa monogamous relationship ako, nire-respeto ko talaga yung agreement na kaming dalawa lang. Kung gusto niya, siya lang din. Kung gusto ko, ako lang. Yung ganon. Hindi ko ipinipilit sa ibang tao yung non-monogamy kung hindi talaga sila ganon. Kasi pwede namang hindi eh. Ako nakakapag-adjust ako kung anong mas bagay para dun sa tao na yon, kung ano yung mas bagay para sa relationship na yon. Ngayon po, may karelasyon po pa kayo ngayon? Ngayon, nothing serious, pero I have yung mga dinidate na testing waters if it will work out, na ano din sila, open din sila sa ethical non-monogamy. Pero like serious relationship na kami talaga, nothing formal. Tingin niyo po ba dahil po sa pagsiswing is nahihirapan po kayo kumuha nung lifetime partner, ganon? Kahit naman hindi sa monogamy, nahihirapan din talaga ako. Kasi either monogamous or non-monogamous relationship, talagang I uphold my standards. Meron talaga ako mga standards na hindi ko pwedeng tapakan or hindi ko pwedeng ibaliwala. So talagang nahihirapan ako. Pero I think ang nagpapahirap lang this time para sa akin is hindi naman ako naghahanap. Inahayaan ko na lang silang dumating. Or kung may makakausap man ako, ang nahihirapan ako is that they expect na since ethical non-monogamy is agad, dahil babae ako, parang gusto nila, sila lang. Sila lang yung mag-explore or isasama lang nila ako kapag may type sila, which is hindi naman din ganun yung idea ko or hindi ganun yung belief ko, especially sa non-monogamy. So, kwentuhan niyo naman po kami konti dyan no, sa swinging community po. Naalala niyo pa po ba yung parang first? Kasi kanina po may na-mention po kayo na event, no? Naalala niyo pa po ba yung parang Oo. first event po ninyo? Oo, naaalala ko yung unang-unang event kasi sobrang sa akin yun, sobrang eye-opener. Parang ayun yung talagang nagbukas ng mga mata ko na nahanap mo na yung mga, parang you found your people, parang ganong level. Ano yun eh, nung kabataan ko, raketera ako. So, ko, yung mga brand ambassador sa mga bar-bar. Nag-brand ambassador ako ng alak. And yung isang bar na napuntahan ko, may namita ko na couple. Etong couple na to is, yun, parang natipuhan nila ako. Tinanong nila ako, parang, are you interested to join us sa bahay, drinks, and kung ano man, kung saan mauuwi. Siyempre, that time, alam mo yun, nag-explore. Sumama din talaga ako. So, nag-explore kami. Tapos yun, nung naging close na kami, parang hindi lang yun yung nangyari, parang ulit. And then, nung nagkaroon ng event, sinama nila ako dun sa event nila. Which is, yung unang event na yon, nagulat ako kasi sobrang discreet niya. Nag-rent sila ng isang bahay na may parang 5-bedroom or 7-bedroom yata yun, na mansion na ata yun sa bandang Alabang. Tapos, papasok pa lang namin, meron silang, talagang nagfi-frisking sila. Kakapkapan ka nila kung meron kang phone, kung meron kang camera, yung bag mo, iiwan mo yun sa labas. Pwede kang magdala ng wallet, dalhin mo yung pera mo. Pero meron naman silang counter para doon. Parang i-check nila na doon mo na safe iwan. Okay lang yun. Tapos, bago ka pumasok, meron kang choice. Either you can come in na nakahubad or papasok ka ng nakarobe. Nung kabataan ko, syempre medyo nahihiya-hiya pa ako. Nakarobe. Pumasok ako nakarobe. Pero pagpasok ko, ang dami nilang freely naglalakad talaga sila ng, alam mo yun, wala silang damit. And ayun, doon ko lang nakita na ang dami palang mga discreet couple na sa swing community na hindi lang sila basta-basta ordinary people. I found people there na nasa high-ranking positions,
na kilala sa industriya, yung mga ganong tao, na 30 sila, na couple sila. Kaya sabi ko, kaya pala ganon sila kahigpit. Which is now, hindi na sila ganon kahigpit sa mga events. Kasi hanggang ngayon, meron pa din mga events eh. Meron pa din mga meet and greet events. Hindi na sila ganon kahigpit. Although yung grupo namin na in-organize namin, we make sure na ini-screen namin yung mga pumupunta. Binibriefing namin sila, lalo na yung mga bago sa community, kung ano yung dapat i-expect nila sa mga event. Kasi yung iba, pagdating nila sa event, parang ang ina-expect lang nila, mayroon agad mangyayari eh. Which is, maling-mali. Hindi lahat ng event ng swing community ay may nangyayari. Most dyan, ang goal kasi ng mga meet and greet events sa swing community is to meet with like-minded people. Parang, eto swinger din to, makapag-usap kayo, makahanap ka ng kasundo mo, yung mga potential na maka-play mo. Play yung tawag namin sa mga namin. So, ganun. Parang, eto, kikilalanin mo sila. Typical na meaning ng meet and greet. Sa mga ganyang events po, mga gaano karami po yung mga tao na usually yung kasama? Yung event na napuntahan ko na pinakamaraming nagpunta is parang nasa 100 something na dumating. Tapos, oo, meron din talagang mga nag-play na, which is may mga room naman para doon na kung gusto nilang, may makasundo sila, makausap sila, may gusto nila makasundo. Yes, meron na mga room. Pero hindi lahat ng pumupunta doon sa event na hindi porket nandun is G na agad na makipag-play sa'yo na kapag kinausap mo, G agad yan. Hindi. So, kahit gaano kadami yung nasa event, makikipag-usap ka pa rin. Kumbaga, makikipag-socialize ka pa rin. Vibe check kung okay kayo. Yung mga ganang bagay. Sa mga event po na ganyan, marami po bang tao na gusto lang po pumunta para may free na ano siya, yung... Ay, naku. Alam nyo na. Meron pang mga... Alam mo yung nag-i-inquire pa lang sila regarding dun sa event. Magtatanong na sila na kapag pumunta ba ako dyan, may magagalaw ba ako dyan? Or kami na nagpo-promote. Since nakikita nila yung profile namin, nakikita nila kung sino kami. Pag nag-PM yun, ang chat agad nun. Pag pumunta ba ako dyan, magagalaw kita. Pag pumunta ba ako dyan, matitikman kita. Parang ganun agad yung ina-expect nila. So, bukod sa paliwanag, alam mo oo, naiirita kami. Pero, kailangan namin ipaliwanag na hindi ganon yung habol natin sa event. Lalo na yung mga baguhan. Ina-expect kasi nila na kapag sumali ka sa swinging community, meron ka na agad free. Parang ayun agad yung iniisip nila. So pag iniisip nila pag pumunta sa event, meron agad silang Hindi. Hindi porket pumunta ka sa event, meron ka nang makaka-play. Na hindi porket sumali ka sa swinging community, meron ka na agad makaka-play. Na kailangan mong makipag-socialize, kailangan mong makipag-vibe check, kailangan mong kilalanin yung mga tao sa paligid mo para makahanap ka ng makakasundo mo, makaka-play mo. Ganon. When it comes to ano po, yung sa screening, gaano po siya ka-stricto? Paano niyo po siya? Ano po nagiging process po doon? Sa ibang group, wala na silang screening. Parang kahit sino pwedeng sumali. Basta mag-PM ka dun sa admins, ganon. Sa grupo namin, nagre-require kami ng picture na meron silang paper na may pangalan ng grupo namin, tapos date, para sure kami na hindi yun AI or hindi yun fake, hindi sila poser. Lalo na yung mga couple, kasi ang daming, hinohold kasi namin yung dami ng mga lalaking 30 na sumasali. Ang pinaprioritize namin is yung mga couples. Kasi nga, swinging community is for couples talaga. So, yung mga couples na pinaprioritize namin, minsan may mga nagpapanggap na couple. Tapos wala naman pala silang jowa, wala naman palang asawa, gusto lang nila makapasok. So pag couple, nare-require namin, kailangan kasama yung jowa nila. Or kung single man na nag-aano sa amin, medyo in-FBI mode ko yun. Tinitingnan ko kung sino yung kung talagang single ba sila, wala ba silang jowa. Kasi ayaw namin ng gulo. Dahil may mga scenarios na way back, nung nagsisimula ako sa swing, na nagkagulo sa event dahil sa mga, kung tawagin nila ay ninja.
yung mga cheater, yung mga nagtatago sa asawa at sa jowa, ganun. Yun na yung pinaka screening na nagagawa namin sa mga papasok sa group chats. Tapos, sa mga events, video call namin. Kung hindi pa namin na-meet sa ibang event, nare-require na lang namin na either mag-video call kung sino yung kausap nila na nag-invite sa kanila para maano namin sila na, ito, sige, legit, na totoong tao to, nakita ko na. Yun. So, yung mga couple-couple po ba na pumupunta sa mga event na yun, nagpapalitan po sila ng partner, ganun po ba yung nangyari? Pagka kunwari po, may, alam mo na naganap, may play. Not all the time. Kasi, karamihan ng nasa swing community is pag nagpunta sila sa event, ang hindi play yung habol nila. Ang habol nila is to meet other people. Yung nag-explore pa lang din sila. Parang hindi pa sila anda, nag-observe sila. Chine-check nila yung experiences ng mga ibang couples na nandun. So, kung meron mang nagpe-play, iba't iba kasi may iba't ibang dynamic. So, meron tayong tinatawag na SRS, yung same room keme na kasama mo sa same room yung couple to couple, pero hindi sila nagpapalit. Merong full swap, yung talagang palitan talaga ng partner. Meron ding soft swap, yung hindi sila total nagpapalit. Parang medyo, naglalandian lang sila, tinitignan nila kung, testing waters, kung kaya na ba nilang i-swap yung partner nila sa iba. Ganon din sa mga couple na merong ka-play na 30. Tinitignan din nila kung kaya na ba nila na makipag-fully play dun sa 30 nila, or eto lang muna kaya kong gawin, kaya ko lang muna manood, kaya ko lang munang pakinggan, kasi yung iba nasa labas ng room or nasa kabilang room, nakikinig lang, yung mga ganon. Iba-iba din, depende din talaga sa napag-usapan ng mag-partner at sa napag-usapan nyo ng 30 nyo. Paano naman po yung usaping sakit po, no? Stricto naman po ba yung community sa ganyan, yung pag-screen ng mga... Nakakatuwa na dumadami ngayon yung mga grupo na kapag mayroong event is nagkakaroon sila ng free testing. So, magka-play man o wala, nag-i-invite sila ng mga health representatives, either galing sa Sale to Prep, galing sa Love Yourself. Kasi pwede silang invite aware sila sa mga gantong klase ng event. Galing sa mga social hygiene center ng mga municipalities, yung mga ganon. So, bukod doon, talagang kami as much as possible, kapag may nagpe-play, lalo na kung hindi kayo couple lang, meron kayo ibang kasama sa room, as much as possible, gusto namin may marshal na magbabantay either sa loob ng room or nasa labas para makasiguro kami na pa-practice or nare-respeto yung boundary ng mga tao doon sa isa't isa, na may consent lahat ng ginagawa. At the same time, talagang gusto namin silang bantayan na may magre-remind na. Kasi syempre pag nandun na sa kasarapan, yung iba parang ayaw na nila mag-condom, which is yung iniingatan namin na mag-condom. Kahit marami kayo dyan, kahit dalawa lang kayo dyan, as much as possible, nagko-condom. Nag-test man, kahit nag-test na kayo or hindi, ini-encourage namin na magko-condoms pa din. Yung mga ganyang event po, saan po siya usually ginaganap po? Since na-mention niyo po kanina, minsan maraming tao, no? Saan po siya ginaganap? Minsan, house party, yung mga sa Airbnb. Minsan, sa mga hotels, parang nagkukuha lang sila ng parang hotel invasion. Kukuha lang kayo ng madaming room. Tapos, dun sa madaming room na yon, isa doon, halimbawa may isang suite na kukunin para yun yung malawak, para doon nag-iipon-ipon lang lahat. Tapos merong room na i-assign para dito magpe-play yung mga couple, dito magpe-play yung mga group, yung mga ganon. Gano'n naman po kadalas i-set up yung mga ganyang event po dito sa Pilipinas po?
Iba-iba, depende sa mga grupo. Like may grupo na monthly, may event, may grupo na weekly, may grupo na every other week. Meron din mga grupo na talagang ginagawa na nilang pinagkakakitaan na nila na kasi syempre magbabayad ka ng place eh. Parang ginagawa na talaga nilang event nila na halos every other day meron silang event. Tapos iba-iba lang yung theme, iba-iba lang yung motive, parang mga ganun. Bukod po dyan sa mga events po, no? Kayo po, gaano po kayo kadalas nag-swing po? Ako, hindi ako madalas makipag-swing. Hindi dahil sa ayaw ko, dahil napaka picky ko na tao. Pero sumasama ako sa event namin, yung mga event na kami yung nag-organize. Kasi mostly wala akong tiwala sa ibang event na kapag hindi kami yung may hawak, hindi ako masyadong kampante. Dahil gusto ko talaga yung may testing, yung sigurado yung mga pupunta, yung na-screen na, yung mga Kasi syempre, ayoko ng gulo. Merong mga grupo na nagto-tolerate din talaga sila ng mga ninjas or yung pinagandang term nila sa cheaters. Mga ninja. Yan. May nagto-tolerate sila ng mga ninja. Marami po talagang ganun. Oo. Kasi sa swing community, ginawa nila ng sariling title yung mga cheaters para, alam mo para lang maganda pakinggan. Pero, alam mo kahit anong gawin mo, cheating is cheating. Kapag tinago mo sa asawa mo yan, tinago mo yan sa partner mo yan, nag-cheat ka pa rin. Nawawala yung essence ng swinging, which is yung pagiging ethical nga niya na alam ng mga taong involved na meron kang consent ng partner mo doon sa ginagawa mo. Ayoko magpunta sa mga event na may mga ninja kasi baka mamaya may sumugod na asawa, yung mga ganun. Ko kasi nangyari na yan before eh. Doon sa mga unang-unang event nung kabataan ko. Kaya sabi ko, ayoko nang sumama sa ganung event. Baka mamaya may suguran. Naalala niyo pa po ba yun? Yung scenario po na yun? Baka pwede niyo po makwento sa amin po nangyari. Oo, kasi hindi niya alam na nabasa. Uso pa ng text-text eh. Hindi pa uso yung mga messenger. Bale, gini-GM lang yung location. 'Di ba? Uso pa yung mga text-text. I-GM yung location, yung iba ini-email, depende sa group. Tapos ayun, nagkaroon ng access yung asawa niya. Hindi ko matandaan kung sa text or sa email. Basta nalaman ng asawa niya na ganun pala yung ginagawa niya, na may pinupuntahan siyang ganong event, nabasa yung iba niyang conversations, yung iba niyang mga text messages. Nung nandun na sa event, may sumugod na misis na nagwawala. Tapos may dala siyang barangay. So, nagkagulo talaga kasi, tas iniluwa namin kung sino yung hinahanap niya. Tagang nilabas namin kung dyan ka. Kasi as much as possible talaga, ayaw ng mga swingers, kahit yung mga sinaunang swingers, ayaw nila ng gulo. Kasi gusto nga nila discreet eh. Gusto nga nila payapa yung pagsaswing nila. Tapos, bigla kang mag-cheat, di kinompromise mo. Nirisk mo yung buong community, hindi lang yung relasyon nyo. Balik ko lang po dun sa question ko po kanina. No? Pagka kunwari po, yun nga po, naghahanap po kayo ng kaswing po ninyo. Saan po kayo usually naghahanap? Marami naman sa bawat platform eh. Hindi mo na kailangang mag-isip. Madali na yung i-search ngayon. Unlike before na kailangan i-invite ka, kailangan meron ka munang kakilala na mag-i-invite sa'yo mismo, magdadala sa'yo, bago ka makapasok sa event. Ngayon, makikita mo na yan. Isang search mo lang talaga sa social media, madali mo nang mahahanap. Kahit saang platform ka magpunta, madali siyang hanapin. Sabi po natin sa isang buwan po, kayo po, gaano po kayo kadalas yung meron pong nakakasama sa ganyan po? Nakakasama, nagmi-meet talaga kami ng circle ko. Hindi as an event, yung talagang bonding lang namin. Nagkikita-kita kami mga once or twice a month na kami-kami lang, iinom lang kami. Kapag may nagkaharutan, nagkakantsawan, nagkakaroon ng play. Pero most of the time, talagang inom lang. Tapos pinag-uusapan lang namin yung mga napuntahan na ibang event. Kasi meron akong mga
kasama sa circle na nagpupunta din sila sa ibang event eh. Tapos yun, mapagkukwentuhan lang namin yung sa ganitong event, sa ganyang event. So nagkakaroon kami ng, alam mo yun, idea kung paano namin may improve pa yung mga susunod naming event. Parang nagiging meeting yun, parang nagiging meeting lang siya, ganun. So far po kayo po or mga kakilala po ninyo, may nagkasakit na po ba? Sa mga kakilala ko, wala akong kakilala na nagkasakit dahil swerte ako na yung mga na-meet ko sa swinging community, kahit sa hookup culture, kasi mahigpit ako pagdating sa paghingi ng test. Talagang bukod pa sa test, as much as possible, gusto ko nga yung kaplay ko nagpe-prep eh. Yung prep is, ano siya, capsule na or tablet siya na tinitake daily, parang para iwasan yung HIV. Bukod doon, nagre-require ako na kailangan bago tayo mag-play, meron ka sa akin ipe-present na test. Hindi lang test mo recently. Gusto ko pakita mo sa akin pati yung mga previous test mo para ma-prove na you are getting tested regularly. So, yung mga nakikilala ko, thankfully, ganun din sila. Regular din sila nagte-test. Regular din sila nagre-require ng test sa mga ka-play nila. Ngayon, naka-prep na din sila. Kasi ako, naka-prep ako eh. Hinelp ko sila kung saan nakakakuha ng prep. Libre lang yon. Sagot ng gobyerno yan. Pwede tayong humingi sa mga social hygiene centers natin. Ganon. So, alam kong tao na nagkasakit sa community. Oo, meron akong mga kakilala. Pero, it's not because of the community itself. Kasi the community is really strict. Parang nag-iingat talaga ang community sa paglaganap ng sakit. So kung nagkasakit sila, they took it against their own risk. Hindi dahil sa community itself, dahil yun sa sarili nilang kapabayaan. Kaya nga sabi ko, bago ka pumasok sa kahit anong sitwasyon na may risk or na ganitong kultura, make sure na in-educate mo muna yung sarili mo, na in-inform mo muna yung sarili mo sa mga posibleng risk. Hindi yung bigla ka na lang papasok basta-basta para lang, alam mo yun, dahil curious ka lang, didiretsuhin mo na agad-agad. Oo, kasi madaling pasukin eh. Madali siyang gawin. Kahit sa mga dating apps, makikita mo yan eh. Pero, yung sarili mong kaalaman, para mapanatili yung sarili mo na ligtas, yun na lang yung magagawa mo para sa sarili mo. Parang research muna bago ka pumasok para maiwasan mo din na magkasakit at makahawa ng iba. May ganun pa din na takot. Kaya ginawa ko lahat ng kaya kong gawin para protektahan yung sarili ko. Bukod sa regular ako nagpapatest every 3 months, nagpe-prep ako, which is yung tablet nga, daily yun, walang palya. Vaccinated din ako ng HPV, vaccinated ako ng shingles, vaccinated ako ng Hep B. Alam mo yun, talagang minimake sure ko na yung risk ng pag-contract ko ng STD is low as possible. Bukod pa dyan sa mga test na yan, sa mga vaccine na yan, kapag meron akong ka-play, ini-inspect ko din talaga yung katawan nila para sure ako na safe to. Kasi overthinker ako. So, hindi pwede sa akin yung ano. Kaya nga niloloko nila ako na ako daw yung ano, mukha lang daw akong talamak, pero ako daw yung nuknukan ng arte, which is, di bali nang masabihan na maarte, basta safe ako, wala akong sakit, ganon. May mga misconceptions po ba kayo na gustong erase po or i-clear up po dito po? Oo. Misconceptions sa swinging, unang-una, is that it's just cheating. Hindi siya cheating. Sa swinging, lahat ng taong involved, may consent. Lahat ng tao, alam nila yung ginagawa nila. It's built on communication, respeto sa isa't isa, and practicing your boundaries. Minsan nga, mas magaling pa yung communication ng mga nasa swinging na couple kaysa sa mga non-monogamous. Kasi napag-uusapan nila lahat ng bagay Pati mga fantasies nila, pati mga desires nila. Which is sa cheating, is merong lokohan, merong deception, meron kang tinatago, meron kang sinisikreto, oo, sige, sabihin na natin na gusto mong mag-explore lang. Pero kung hindi alam ng partner mo yan,
nasa committed relationship ka man o hindi, kung hindi alam ng partner mo yan, it will be considered as cheating. Bukod pa dun, inire-risk mo yung partner mo sa mga pwede mong makuhang sakit. Dahil hindi naman niya alam yung ginagawa mo. Kumbaga, ibigay mo naman sa kanya yung lakas na kaya kong protektahan yung sarili ko. Dahil alam ko naman yung ginagawa mo, protektahan ko man lang yung sarili ko. 'Di ba? Kung hindi mo matiis na hindi mag-explore, pwede namang maghanap ka ng partner na makakasundo mo. Hindi yung kailangan mong manloko ng ibang tao. Another misconception is, it's immoral. Hindi immoral ang swinging, ang hookup culture, hindi yan immoral. Sabihin na natin na hindi yan katulad ng mga nakasanayan natin dito sa Pilipinas, lalo na napaka-konserbatibo ng bansa natin. Pero, yung mga tao ngayon, unti-unti na silang bumabangon galing dun sa ideya ng pagkakonserbatibo, na hindi na nila tinatago yung sarili nila, na willing na silang mag-explore ng ibang bagay nang walang tinatago. I mean, hindi namin gusto na tanggapin ng lahat ng tao kung ano yung ginagawa namin. You can disagree. Pwede tayong hindi magkapareho ng mga gusto. Pwede tayong hindi magkapareho ng paniniwala. Hindi namin ipipilit sa inyo. Hindi din namin kayo hinihikayat na gawin din kung ano yung ginagawa namin. Ang amin lang is, sana less judgments. Na hindi porket ganito yung ginagawa namin, madumi agad kami, immoral kami. Hindi ganun yun. Kasi bago kami pumasok dito, ginawa din namin yung research namin, alam namin yung mga posibleng risk, alam namin yung mga judgment na matatanggap namin. Hindi natin maiiwasan yan eh. Pero ang amin lang, sana, mabawasan man lang. Kumbaga, magkaroon ng deeper understanding yung mga tao na yung gantong kultura is hindi lang about sa play, hindi lang sila about sa pagpapalitan ng partner, hindi siya kabit-kabit na pinaganda, na it's something deeper than that, na pinag-uusapan talaga yan ng malalim. Yung ibang couples, inaabot sila ng ilang taon bago sila magkaroon ng unang play. Nag-observe muna sila, nagre-research muna sila, puro attend lang sila ng event. Alam mo yon, isa pang misconception na kapag madami kang partner, madumi ka, or may sakit ka, sige, madami yung risk na makukuha mo kung marami kang partners. Pero, there are ways available, hindi lang para sa'yo privately, meron ding ways na binibigay sa'yo ang gobyerno para pangalagaan mo yung sarili mong health. Libre yung testing, libre yung prep, libre yung mga seminar. Kailangan mo lang talagang magkaroon ng sariling initiative para alagaan yung sarili mo. Kung hindi man, pwede kang magtanong sa mga matagal na sa community or mag-search ng mga content creators na tumatalakay sa ganitong topic. Like ako, yan. Tapos meron pang iba na halo-halo yung topic nila pero about practicing safe. Ganyan. Tingin niyo po ba yung community ng swingers po dito sa Pilipinas is lalaki in the future na mas magiging open na yung mga Pilipino sa mga ganitong klaseng bagay? I think oo. Although mabagal. Mabagal yung magiging progreso ng pagtanggap at pag-unawa sa ganitong kultura, sa ganitong lifestyle. Pero nakikita, kasi ngayon pa lang ang dami na. Like, imagine sa isang event lang, umaabot na ng 100 plus. Hindi pa yun yung hindi pa yun yung bayad. Yung iba kasi nagbabayad lang ng contribution pero umaatras din sa huli. So, hindi lang yun. I mean, ang dami talagang dumadating. Ang daming curious. Yung iba, humahabol lang. Tapos, ang dami na ding nagre-reach out sa akin sa social media platforms ko, like sa TikTok, sa na curious about it. At ang nakakatuwa, mostly women. I mean, nakakatuwa na yung mga babae talaga, meron silang initiative na explore rin yung mga desires nila. Tapos meron din akong mga nakikilala na
nagtatanong sila paano yung misis nila or yung husband nila, paano sila mag-open up, paano sila magsisimula, kasi natatakot sila mag-explore, sabihin sa mga asawa nila. Ayun, so nakikita ko din talaga na ang dami yung curious, ang dami pang may gusto. Bukod na sa mga kasalukuyan na nasa komunidad, alam kong mas lalawak pa siya. Kaya ginawa ko, nasinama ko sa advocacy ko na ipalaganap yung, na make sure na sa lifestyle na to is ma-practice yung safe. At the same time, magkaroon ng deeper understanding sa community na hindi lang to basta-basta, na dapat iniingatan din natin kung ano, how we represent the community itself. Dahil kapag dumadami tayo at dumadami yung mga outside people looking in, the judgment is not only to you, but to everyone in the community. Na as much as possible, alam natin na kailangan natin ng consent, kailangan natin ng respeto, kailangan natin ng communication, kailangan natin ng transparency para sa mga partners natin dahil maaari natin silang ilagay sa risk. Ano po yung gusto nyong mensahe or iparating sa mga manonood? Sa lahat ng nanonood, gusto ko lang iparating na ang swinging lifestyle ay hindi para sa lahat. Kasi hindi lahat may lakas ng loob para makipag-communicate ng ganun ka-open sa mga partners nila. Hindi namin kayo hinihikayat na gawin kung ano yung ginagawa namin. Hindi din namin kayo kinukumbinse na ito yung tama, mali kayo. Kahit tama na kayo, mali kami. Basta sana, bawasan natin yung judgments sa mga taong nasa community na to. Kasi lahat tayo, may ginagawa tayo out of desire na hindi lang natin masabi sa iba. Nataon lang na kaming mga nasa lifestyle is mas naging open kami, mas naging matapang kami sa pag-explore with ourselves and our partners. Walang masama sa ginagawa namin dahil, alam mo yun, kami din naman, buhay naman namin yon. Ang amin lang talaga ay sana less judgments. Yung mga name callings, mabawasan man lang. Hindi kasi maiiwasan yun. Talagang, meron ganun. Pero kahit mabawasan lang siya, ganyan. Yun lang. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!